Hi guys! Welcome po sa aking vlog dito sa Cherky. Ngayon pag-uusapan po natin ang paggawa or paano gumawa ng video introduction. Una nating tandaan na kapag nag-a-apply po tayo ng ibang bansa, lalong-lalo na dito sa Cherky, hinihingian po tayo ng video introduction ng agency. Kahit sang bansa ka man pupunta, kailangan mo talagang gumawa or magpasa ng video introduction sa agency. Kasi yan po ay mga tinitingnan ng mga amo na available para magustuhan kanila or makikita nila yung mukha mo, ang pagsasalita mo, ang experience mo dyan sa video introduction na yan na sinasabi ko. So ngayon pag-uusapan natin yan at gusto ko kayong turuan ng video introduction na shortcut lang po siya na hindi nyo na kailangan magsalita po ng marami tungkol sa sarili ninyo. Ang purpose ng video introduction ay sasabihin po ninyo ang experience ninyo sa mga bata. So, hindi po tungkol sa sarili natin ang sasabihin natin or sa pamilya natin. Kasi minsan, merong mga ibang applicant na parang nagso-storytelling about sa kanyang sarili, sa pamilya niya, pero hindi siya nagfo-focus sa mga experience niya sa ibang bansa, especially sa pagbabantay ng mga bata. Kasi nga, unang-una yung tandaan na nag-a-apply po kayo dito sa Cherky bilang nanny. So, ibig sabihin, yung i-focus nyo dyan ay experience nyo sa mga bata, paano mag-alaga ng mga bata, paano mag-alaga ng newborn. Dalawa lang, newborn at yung mga maliliit na bata. Sasabihin mo dyan sa video kung paano mo tinuturuan yung bata, paano ka mag-handle ng newborn or paano ka mag-handle ng maliliit na bata. Lahat-lahat ng pwede mong sabihin mo sa video introduction mo. Yung experience mo galing sa iba't ibang bansa na nakafocus po sa newborn at edad maliliit na mga bata. Kapag malalaki na po yung alaga nyo, huwag nyo na pong isama sa inyong video introduction. Kasi dito sa Cherky, hindi na po kailangan yung mga ganyang experience sa malalaki kasi dito sa Cherky yung mga bata na malalaki ay hindi na po inaalagaan. Kaya gusto kong sabihin sa inyo na sabihin nyo lang po sa inyong video introduction ang sa newborn at maliliit na bata. So huwag nyo na pong i-include ang malalaki nyong alaga sa inyong video introduction para hindi na po siya humaba. At one thing na gusto ko pong i-share sa inyo, halos lahat sa inyo mayroon pong mga experience galing sa ibang bansa sa pag-aalaga ng mga matatanda. So minsan, yung iba sa inyo, sinasabi nyo pa yung inyong experience sa pag-aalaga sa mga matatanda. So ayan po, sinasabi ko na wag nyo na pong sabihin yan kasi dito yung inaalagaan ay mga bata at newborn. Wag nyo na po siyang isama sa inyong video kasi yung hinahanap po talaga ng amo dito ay yung mga experience ninyo sa pag-aalaga ng mga bata. Sana maintindihan po ninyo or naiintindihan po ninyo yung sinasabi ko po sa inyo. So ngayon mag-uumpisa po muna tayo sa paggawa po ng video. Gamit po kayo ng editor. So sa editor na yan, pwede nyong habang nagsasalita kayo or natapos nyo na yung video, may first part dyan sa unahan talaga ng inyong video na kumbaga minsan yung nagpapasa ng video sa akin, for example, minsan nakanganga siya. Yung first na video niya na pinasa, nakanganga siya. So ganun. Yung iba naman, yung first video na pinapasa ay nakaganyan siya sa video. Guys, kung pwede gumamit po kayo ng editor, putulin nyo yung part na yan. Dapat sa video, sa unang video ninyo ng pagpasa sa akin, dapat, kumbaga, yung first part niya is nakasmile na kayo, like ganyan, or whatever na nakasmile talaga kayo. So, yan po dapat yung una na makikita sa video ninyo, yung part na yan na nakasmile. Or after nakasmile dyan na nagsasalita. So, ayan po. So, wag po kayong magpasa ng video na yung iba, yung first na makikita ng amo sa video is nakaganon ng ulo. So, gamit po kayo ng editor at i-cut po yung first part ng inyong video para maganda po siya tingnan. So, dapat nakaganon kayo talaga sa unang video ninyo sa pagpasa nyo sa agency nakasmile.
Kung gusto nyo talagang makuha agad-agad ng agency, yan yung first part ng inyong video or makuha ng amo guys. Para makita niya na malinis po yung pagkakagawa po ninyo ng video. Ganon din po sa last part ng inyong video. Putulin nyo ang mga hindi na po kailangan sa video. First part ng video at last part ng video, putulin po ninyo ang hindi kaaya-aya na mga galaw ninyo dyan sa may video bago nyo po ipasa sa agency or sa agent man yan. So, ayan po, yung pangatlo na sinasabi ko, so wag nyo na pong isama yung mga experience ninyo sa matatanda or elderly kasi hindi po caregiving yung pagpunta nyo dito sa Turkey. So, nani po. So, ayan. So, nasabi ko na din po na iputulin ang first part ng inyong video at sa last part ng inyong video na hindi po kaaya-aya ng mga galaw. So, dapat sa video ninyo or nakaganyan na kayo or nakasmile, whatever, basta maganda po yung inyong mga mukha. So, unang-una na sasabihin sa video introduction is yung pangalan ninyo. So, for example, syempre magsasabi ka muna sa first part ng video mo. So, hello, my dear employers in Turkey. So, good day, whatever na greetings na pwede nyo sabihin. Good day, hello, ganon yung sasabihin nyo. Kung ano po yung maganda na pwede nyo sabihin. So, good day to all employers in Turkey. Hello, good morning, mga ganyan po yung sasabihin ninyo. How are you? Hello, my dear employers in Turkey. How are you? Hope you have a nice day there. Or ganyan-ganyan ka muna. Pagkatapos ng greetings, sabihin po yung pangalan. So, my name is, ganyan. My name is, for example, my name is Rachem Padrones. So, diretso-diretso na po yan. Pangalan, my name is Rachem Padrones, 35 years old. Huwag nyo na sabihin yung I'm ulit, yung paulit-ulit na sinasabi. So, 35 years old. So, single, married. So, ayan. For example, guys, may anak kayo sa Pinas pero hindi kayo kasal. So, sabihin nyo lang na, wag nyo na pong sabihin na married kayo. So, sabihin nyo na lang na, I have kids. So, wag na pong sabihin na married or single ka. Kasi baka magtatanong pa yung amo, single ka, tapos sinabi mo na may anak ka. So, wag na pong sabihin. So, sasabihin na lang, I have kids, pero wag na pong sabihin yung edad ng mga anak mo kasi napakahaba na po yun. So, sabihin mo, I have 2 kids. So, wag na pong sabihin na I have 2 kids. 1 is 9 years old, 1 is 8 years old. So, hindi na po yan dapat sabihin. Naiintindihan na po ng amo na may anak ka. So, wag na pong sabihin yung edad. Okay? Shortcut na po tayo ngayon. So, greetings. Pangalan, my name is Rachem Padrones, 35 years old. Married with 2 kids. So, ayan na siya. Diretso-diretso. Shortcut siya kumbaga. I'm a college level. College undergraduate. A college undergraduate. A college undergraduate or college graduate. So, ganyan po yung sasabihin nyo. So, ayan guys. Kung hindi po kayo kasal sa Pinas, wag nyo na pong sabihin na single kayo or married. Pero, for example, may anak ka, hindi ka kasal, sabihin mo na lang po na I have kids. So, ayan lang, I have kids. Huwag nang sabihin na single ka or married. Ibig sabihin, maiintindihan lang ng amo na siguro kasal na siya or whatever. Kasi siguro iniisip niya na may anak ka, syempre sasabihin niyang kasal ka. So, saka mo na yan, ipapaintindi sa amo mo kapag nandito na siya or siya mismo yung magtatanong sa'yo. So, ayan po. Pagkatapos na niyan, college graduate. So, wag na pong sabihin kung saan ka nag-graduate or saan ka nag-aral. Hindi na po yan kailangan sa video. So, putulin na po yan. Sabihin mo na lang a college graduate. So, pagkatapos ng ganyan, start ka na po sa experience mo. So, I have experience in Qatar, UAE, Dubai as a nanny and a household worker. So, ayan po yung sasabihin nyo. Diretsuhin nyo na lang yung tatlong bansa na sinasabi ko. I have experience in Dubai, Qatar, and Lebanon. So, for example, ayan. So, I have experience with newborn and for example, I have experience with newborn and children with ages
1 to 4 years old. So, shortcut po yung sasabihin ninyo. Huwag nyo pong isa-isahin. 1 until 4 years old. So, I have experience with newborn and children ages 1 to 4 years old. So, huwag nyo po talagang isa-isahin guys kasi mahaba-haba po siya. So, kumbaga shortcut ng inyong experience. So, sasabihin nyo dyan, so, sa newborn, focus kayo kung ano yung ginagawa nyo sa newborn. So, for example, with the newborn baby, so, sabihin mo dyan na marunong kang mag-check. For example, if he or she is sick, so, ganun, kung may lagnat siya or wala, or you are the one giving food, kung ano yung pinapakain mo sa newborns, ganun din sa maliliit po na mga bata. So, ayan, sabihin nyo din na makakagawa po kayo ng mga multitasking jobs sa loob ng bahay kapag may free time po kayo, kapag sinabihan kayo ng amo. So, sabihin nyo lahat ng mga ganyan na bagay, basta focus po sa mga edad na maliliit at sa newborn. Lahat-lahat ng pwede nyong sabihin sa newborn na alam nyong gawin, sabihin nyo po dyan sa experience ninyo para mabalis po kayong makuha ng mga amo dito sa Turkey. Kumbaga, sa video ninyo, sabihin nyo, for example, sa newborn, pagka morning, pagising na yung alaga mo, ano yung ginagawa mo, ano una yung gagawin mo, i-change mo muna or i-check mo muna yung diaper niya. Kasi pagkagising talaga ng newborn, minsan puno na yung diaper. So, unang-unang sabihin mo, check mo yung diaper niya or palitan yung diaper niya to avoid rashes. So, ganyan yung sasabihin mo talaga pagkagising ng newborn. Yan talaga yung unang ginagawa. Tapos, ayan, mag-prepare ka ng milk niya. For example, if hindi po siya breastfeed. Syempre yung ibang mga nanay hindi po naka-breastfeed. So, naka-bottle po yan. So, ayan. And make sure po na yung kanilang mga bote is malinis po. So, sabihin mo din na yung ginagawa mo, sterilize mo yung mga bote nila bago ipainom sa bata. Ayan, marunong ka din magpa-burp, magpatulog, ganyan. Yan yung mga sabihin mo sa newborn. Tapos, pinapaliguan mo siya, yan, ganon. Tapos, marunong ka din mag-check ng mga vital signs ng newborn kung may sakit siya or wala, or masakit yung tiyan niya or nilalamig siya. Alam nyo guys, sa newborn, malalaman nyo din yan kung nilalamig yung newborn kasi nagkakapantal-pantal siya. Parang red, white, red, white. Minsan, ibig sabihin yan, kulang din sa oxygen yung katawan niya. So, ayan guys, kasi wala din akong anak pero yan yung mga experience ko dito. Nag-training ako dito sa Turkey. 2 beses akong nag-training about sa newborn. Dahil nga sa amo ko na pumunta ng Amerika, so ako iniwan yung bata sa akin. Kaya nag-training ako for 2 weeks para sa mga newborn. Hindi naman siya newborn niya yung alaga ko. 1-year-old na din siya. Kaso kailangan ko mag-training kasi kung paano siya, for example, yung bata for example, nabulunan siya. So, dapat marunong ka pong mag-handle kung paano, ano yung gagawin mo kapag nabulunan yung bata na wala yung amo mo. So, sasabihin mo lahat ng mga experience mo, hindi lang po sa newborn, syempre, sa mga maliliit na mga bata. For example, sa edad 1 hanggang 4 years old, so, syempre, nag-aaral na yung iba dyan. So, syempre, tinuturuan mo ng English, nilalaro mo siya or binibigyan mo siya ng activities na sa activities na yan is makaka-learn siya or makakaintindi siya. At ayan, mga simple lang guys. Syempre, preparing food sa mga maliliit na bata. So, ayan po, tatanungin mo kung ano yung mga gusto, binibihisan, pinapaliguan. So, yung mga simple po na ginagawa natin sa mga edad na ganyan. So, ayan guys, lastly, yan na yung mga tip na sinasabi ko sa inyo. Number 1 talaga, smile guys. At yung paggawa ninyo ng video. Gumamit po ng editor, i-cut yung first part at last part ng video ninyo na yung mga galaw ninyo is hindi po maganda sa video. Dapat sa unang video ninyo na hindi pa napindot ng amo, nakasmile na kayo. So, kitang-kita dyan ang inyong maaliwalas na mukha. So, ayan po, laging tandaan na yung pag-a-apply nyo sa Turkey ay bilang nani. Ibig sabihin, yung mga amo dito may mga anak na newborn at edad 1 hanggang 4 years old. Diyan po kayo mag-focus sa mga edad na yan para gusto nyong
para kayo po ay makukuha agad. So wala pong ibang mga binibigay na trabaho dito sa Turkey. Yan lang po ang pagiging nanny dito sa Turkey kung gusto mo talagang mag-apply dito sa Turkey, guys. So ayan guys, tinuturuan ko kayong gumawa ng video para maiwasan na hindi na po ibabalik yung inyong mga video sa inyo para hindi na po kayo pauulitin. So, ayan, minsan mahirap talaga mag-smile dyan sa video. Pero yan talaga guys, ang number one na kumbaga makukuha ka agad ng amo kung ikaw po ay nakasmile sa video. So, pananalita natin. So, ayan, pagsasagot natin sa mga experience natin. So, yan din po ang mga rason. Kumbaga, bigay mo lahat ng 100% mo dyan kung gusto mo talagang mag-apply sa Turkey. So, sa application, sa pag-a-apply, dapat ibigay mo talaga yung 100% mo dyan para makuha ka ng amo. Di bali, pagdating mo dito sa Turkey, wala na po yan. Hindi ka na po magkakaproblema kahit hindi ka magaling sa English pagdating dito. Basta ipasa mo lang po yung video sa pag-a-apply dito. Kasi minsan, kumbaga, pahirapan din yung pag-apply dito sa Turkey kasi namimili po yung mga amo dito. Kaya ang dami-daming mga aplikante na nagtatanong din minsan, bakit hindi pa ako nakukuha? Bakit wala pa rin or hindi pa ako na hard isang buwan na? So guys, sinasabi ko sa inyo na hindi po kasalanan ng agency, hindi po kasalanan ng agent kung hindi kayo nakuha or umabot ng isang buwan yung kumbaga nakatambay kayo kasi nga sa mga video introduction ninyo dyan 100%. Siguro yung inyong mga experience ay hindi din po nakafocus sa maliliit na bata. Siguro malalaki na din yung inyong mga alaga kaya hindi din po kayo agad nakukuha or kulang yung mga sinabi ninyo sa inyong video introduction. So ayan lang po guys yung gusto kong i-share. Sana makakatulong ito sa inyo. So ayan, maraming salamat sa panonood.